Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang Maharlika Investment Fund na pinagmamayabang ng administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. Okay, nasuspend na po ang implementation nito at sinasabi na sinuspend para lang ma-fine tune at maging perfect. Okay, ito. May nabasa akong article. Mayroong global financial expert, Fitch Ratings ang tawag, nagbigay ng negative commentary tungkol dito sa Maharlika Investment Fund. Lalo na yung nangyari sa Land Bank at Development Bank of the Philippines na nag-contribute ng 75 billion pesos capital. So ito po ang title sa Philippine Star, Fitch, Land Bank, DBP to face credit woes, sans relief. Malaking problema ang Land Bank at DBP kung hindi maagapan. Okay, so background muna, ano itong Fitch Ratings? Ito pong Fitch Ratings, ang Fitch rating is a leading global market commentary advisor, credit ratings, ganon. Kung ano ang sinasabi ng Fitch ratings, pinapaniwalaan ng World Bank, ng IMF, yung mga nagpapautang. Tayo ata medyo mataas ng ating credit ratings. Grinagraduhan tayo ng Fitch. Okay? Kung mataas ang ating credit rating, makakautang. Kaya utang ng utang ang PBBM ngayon dahil mataas ang rating. Ganon. So, itong Fitch ratings, nagbigay siya ng summary or observation na malaki ang problema ngayon dito sa Maharlika Investment Fund. Okay. The credit strength of Land Bank and DBP may weaken after their hefty contribution to the Maharlika Investment Fund if no mitigating measures are put in place to help the two state-run banks shore up their defenses against potential losses. Fitch Ratings warned on Thursday. To, warning na yung director ng Fitch Ratings dito sa Asia Pacific, si Tama Pibrian, kailangan daw na tulungan ng BSP, Bangko Sentral, itong Land Bank at DBP. Kasi kung walang tulong na ibibigay, nako, wala na. Malulugi itong dalawang bangko. So kung malulugi ang dalawang bangko, sinong maapektuhan? Farmers. Kasi po ang Land Bank is the largest, yung nagpapautang for agricultural development. Farmers, umuutang dyan eh. Malaking bagay ang nawala sa Land Bank, yung 50 billion pesos na required o it was ordered by this administration. Sige, magbigay kayo ng ng kapital. Di walang magawa yung Land Bank magbigay ng kapital. Kasi nung una, grabe itong mga nagplaplanong mga mayayabang na mga planners ng Maharlika Investment Fund. Sinong nagpasimuno nito? Si Congressman Sandro Marcos at Speaker Martin Romualdez. Nung una, gusto nila SSS, GSIS. Nagreklamo ang taong bayan. Kasi pera, direct contribution yun ng mga tao. Tapos gagamitin nila sa Maharlika Investment Fund. Mabuti, medyo nakinig. Saan sila pumunta? Dito na, Land Bank at DBP.
Ganon din, pera pa rin ng taong bayan yun. Although hindi lang direct contribution. Over the years, naipon yung capital ng DBP at Land Bank. Ayun, kinunan. Hindi nila ito napag-isipan. Kasi, merong tinatawag na CAR, Capital Adequacy Ratio. Bumaba na ang capital adequacy ratio ng Land Bank at saka DBP dahil sa Maharlika Investment Fund. Bumaba. So, ang dalawang bangko humingi ng tulong sa Bangko Sentral, yung tinatawag na regulatory relief. Yung bang ma-exempted lang muna sila sa yung requirements ng Bangko Sentral, may mga capital requirements set by Bangko Sentral na hindi na kayang gampanan ng DBP at LBP dahil sa Maharlika. So, sabi naman ng Bangko Sentral, pwede, temporaryo lang. Pwede kaming tulungan, temporaryo, ma-exempted kayo, but hindi pwedeng magtagal dahil dapat maging patas kami, sabi ng Bangko Sentral. Okay, inaamin ng Bangko Sentral, Governor Eli Remolona, inaamin ng Bangko Sentral na ang dalawang bangkong ito nabawasan na ang kanilang liquidity and they risk of making them non-compliant. Hindi na sila makatugon sa requirements ng batas, yung capital requirements nila. So, ano ngayon? Wala na. Nagkakagulo na. Kaya ito ang rason kung bakit sinuspend yung IRR. Mr. President, huwag nyo na kaming lukuhin kasi sinasabi pa ng presidente na it will push through, tutuloy pa rin. By year end, tutuloy pa rin. Yes, pwedeng matuloy pa rin. Kaya lang, hindi ako magaling sa financial matters, Hindi ako economist. But I agree sa madaming mga economists, financial experts, professors sa UP nagsasabi na it's not good. Bakit? Ang Maharlika Investment Fund, tinatawag na sovereign fund. Ang sovereign fund, para lang yan sa mga bansa na mayayaman, na may surplus, may extra earnings, o may extra income para gawing investment fund, yung para bang stock mag-invest ka sa stocks para kikita, ganyan yan. Tayo, wala naman tayong surplus. Nangungutang na tayo. Galing ang Pangulo sa Saudi Arabia. Yun, in-explain niya doon hinikayat niya ang Saudi businessman na mag-invest sa Maharlika. Tuwan-tuwa ang Malacanang, nag-announce nga interesado daw ang dalawang investment company doon, yung Saudi investment company, yung sovereign wealth fund nila, at isa yung JADA, one of the largest investment company. So, ang Saudi Arabia pwede dahil mayaman yan Langis ang katapat. Halos walang unlimited ang langis nila. Bagay na bagay ang Saudi Arabia na magkaroon ng sovereign wealth fund. Okay? Sino pa? Mga mayamang bansa. Norway, alam ko. Singapore, meron sila. Taiwan, meron sila. Kaya lang ito, Norway, Singapore, Taiwan, bumagsak ang kanilang, yung mga sovereign wealth fund nila. Kasi nga, ito parang sugal Mahirap po itong sovereign wealth fund. So, ang capital, galing sa taong bayan. Wala. Pwede sana, kung ang capital sa sovereign wealth fund, yung pinagmayabang nila na Marcos Gold,
Yun, pwede yun. Akala ko nga, totoong may Marcos Gold, kaya lang parang wala naman. So kung Marcos Gold, Marcos Wealth, hay. Sige. Hanggang ngayon, magwa 1 year ng Pangulong Marcos. Wala pa namang balita sa kanilang Marcos Wealth, Marcos Gold. So, yan na naman, maraming nabudol nga tao dahil sa Marcos Wealth. So, ito, tingnan natin bantayan natin kung totoo na matutuloy, ma-enroll na, maging operational na ang Maharlika Investment Fund by year end. Kasi, tignan natin kasi mag-invest, yung mga tao may kwarta, mag-invest dyan. Invest yung pera nila, then mamaya kikita. Okay, kikita. Ito namang gobyerno, kung marami nang nag-i-invest dyan, lumalaki yung pundo, yon pwede na nilang gamitin sa pagpatayo ng tulay, pagpatayo ng kung ano-ano. By concept, maganda naman, kaya lang alanganin dahil kulang sa puhunan. Ay, nako, nagmamayabang itong gobyernong ito, hindi nag-isip ng maigi. Ngayon, na isa kabatas na, RA 11954, batas na yan. Inapura nila, tapos ngayon, pinahinto. Dahil pag-aralan daw maigi. Ay, nako, kalukuhan talaga. Nabudol-budol tayo, mga kaibigan.